Eto, mga kababayan, bakit? Alam nyo ba kung ano ba ang dahilan, mga kababayan, kung bakit ginawa talagang legal counsel or counsel ni VP Sara Duterte itong si Attorney Michael Powa, mga kababayan? Oh, ito pa, ang isa sa mga sarcasm ni Attorney Lorna Kapunan na hindi po nakikita, mga ka-GPnatics. Kayo ba? Meron ba kayong hinala kung bakit ginawa po na legal counsel ni Sara Duterte itong si Michael Powa? Oh, sige nga. May mababato na naman ng laptop. Oo. Baka washing machine na yung iba to ni Inday Sayad kay Attorney Powa. Okay, walang sumasagot. Pero ito po yan, mga kababayan. Ito yung sinasabi ni tawag dito. Wait lang ah. Okay. So, ito po mga kababayan, mga ka-GPnatics. Di ba nung una, sabi po ni VP Sara Duterte, bloodbath. Di ba? Bloodbath na kaya daw nilang sagutin, mga kababayan, tungkol kay Mary Grace Piatos. Yan muna ang anuhin natin. Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi pinuuna nila yung defense. Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi pinuuna nila yung defense. Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense Yan, team sorry na ano kasi pinuuna nila yung defense. Si Mary Grace Piatos So kaya naman pala, mga kababayan, ayaw nila sagutin dati yung kay Mary Grace Piatos. Okay. Bakit dito lumalabas yung usapan? Bakit natin tinatanong? Ano ba dahilan kung bakit naging counsel, piniling maging counsel itong si Michael Powa na itong si VP Sara Duterte, mga ka-GPnatics? Diba tinatanong ko kanina yan? Ang dahilan po ay ito. Alright. Wait ah. Dami kasing dami nating content eh. Ang gulo eh. Okay. So, mga kababayan, 'di ba pinaturo, mga ka-GPnatics, ni Attorney Lorna Kapunan etong si Michael Powa? Natatandaan niyo 'yon? 'Di ba? Ito. Could you tell us, after you did this audit evaluation and these recommendations, what happened next? What other matters occurred, if any, in connection with your audit From when po? during the time that you were still there? There was a time po that I was called in a meeting. Tinawag Pareho ka silang sa budol, meeting. hindi. Yes, At ma'am. nandun ka pa sa COA ICFA. Yes, ma'am. Maalala mo anong date itong meeting na to? It was around second week po ng September of 2023. Pakinggan nyo to ha, guys ha. May At mabubuking dito. sino-sino ang nasa meeting na to? Ang naalala ko po ay si Attorney Zuleika Lopez at si Attorney Michael Powa po. Okay. At yung dating head po ng ICFAO na si Assistant Commissioner Nilda Plaras at si Attorney Gloria Camora po. Sinong nagtawag ng meeting na to? Hindi ko na po ma-recall kung sino nagtawag. Ang naalala ko lang po ay pinasama po ako dun sa meeting na yun. Pinasama ka? Bakit ka pinasama sa meeting na to? Dahil ako po yung in charge of the audit of the confidential fund nung DepEd at OVP po. Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Powa?
Nakikita ko po siya sa news. Nakikita mo siya sa news. Hindi mo siya nakikita sa in person. Ayan, oh. During that time, sorry, hindi po clear yung particular period. Okay guys, yan. Nakakatawa, di ba? Sarcasm nitong si nagsorry pa dito mga kababayan si Attorney Lorna Kapunan. Pero, ano ang gusto niyang insinuate? Ano ang gusto niyang i-insist or i-emphasize mga ka-GPnatics dito? Okay. So, meron ditong something, no? Si Attorney Attorney Powa, Michael Powa, mga kababayan, ginawa siyang counsel ni VP Sara Duterte. So dito, makikita nyo, nakipagpulong sila sa COA, di ba? Nandun si Powa, nandun itong si VP Sara Duterte. Si Zulaika, mga kababayan. Sinasabi nila na, mga kababayan, kapag may nakita sila na irregularity, query na lang daw ang ibigay sa kanila. Tama? Hindi na AOM, mga kababayan. Query na lang ang ibigay sa kanila. Pero ang punto dito, si Michael Powa may alam sa transaction na ginagawa po ang Office of the Vice President. May alam din siya sa ginagawa po, mga ka-GPnatics, ng DepEd. Okay, so alam niya lahat ng mga transaction. Kaya po, ganon ang sarcasm ni Attorney Lorna Kapunan na hindi mo alam? Hindi mo kilala si Michael Powa? Hindi mo pa siya nakita in person? Ayan oh, sabi niyang ganon. Pero ang gusto niyang i-imply doon, mga ka-GPnatics, ay itong si Michael Powa, hindi dapat po, depensa ito ng hindi po dapat ito lawyer ng defense ni VP Sara Duterte. Dapat hindi po siya dyan, mga kababayan. Kasi marami siyang nalalaman eh. Bakit kanyo? Inilagay siyang counsel. Yan yung tanong ko kanina. Kasi ginawa siyang counsel, mga kababayan, alam po natin yung client-attorney's relationship. 'Di ba? Hindi mo pwedeng i-divulge, mga kababayan, ang inyong pinag-usapan ng iyong kliyente. Since ngayon si Michael Powa, kliyente niya si VP Sara Duterte, kahit ano pang alam niya, mga ka-GPnatics sa DepEd, sa OBP, na o mga operation doon, ay hindi siya pwedeng matanong. Hindi siya pwede na iupo sa witness stand para po, mga kababayan, ay matanong. 'Di ba? Hindi siya pwedeng ma-cross-examine. Hindi siya pwedeng tawag dito, mga kababayan, maricross. At kung ano-ano pa. 'Di ba? Meron silang tinatago. Sa madaling sabi, mga kababayan, kasabwat itong si Attorney Michael Powa, or may kinalaman, wag natin sabihin kasabwat. May alam, may kinalaman po sa operation na irregular ng OBP at ng DepEd. 'Di ba? Oh. Ang kaharap ba naman ni Powa ay veteranong abogada? Malumanay kung mapagpasaring si Attorney Kapunan. Correct. Kasabwat yan eh, hindi siya pwedeng mag-witness. Yan, mga ka-GPnatics. May alam siya sa operasyon. Alam mo, gusto ko si Attorney Powa eh. Sa totoo lang, mahinahon din naman siya. Hindi siya bastos. 'Di ba? Para sa akin, professional si Michael Powa. Kaya lang, ibang usapan na meron alam siya doon sa operasyon ng DepEd at ng OBP. Kasi sila mismo ni Zulaika Lopez ang humingi ng meeting, mga kababayan, ayon po dito sa witness, 'di ba? Ayon dito sa witness, humingi ng meeting, mga kababayan, at tinihiling nila na instead of AOM, ang ibigay ng COA kapag may irregularity ay query na lang. 'Di ba? Pero hindi nagigets ng mga DDS 'yan. Hindi nagigets ng mga DDS 'yan.
Hindi nila alam yan, mga kababayan. Tapos ang sasabihin lang nila, walang kabuhay-buhay. Etong si Attorney Lorna Kapunan. Sa mga hindi marunong mag-isip. 'Di ba? Walang kabuhay-buhay talaga. Oh, anong sinasabi nila ngayon, mga kababayan? Anong sinasabi ng mga DDS? Ang pinapakalat nila ngayon ay ito, kanya-kanyang silang post. Fake news. Sabi rito, kaya siguro gusto nilang ma-impeach. Kaya galit sila kay BP Sara dahil imbis na nakawin sana nilang pera, aba, binili tuloy ni BP ng gamot at pinamigay sa mga ospital. Mali yan, mga kababayan. Kahit pa sabihin natin ang purpose ginamit sa pagbili ng gamot, pero meron tayong JC, Joint Circular. 'Di ba? Yan ang safeguard on how to use. Kasi magiging redundant yan. Tingnan mo, ipambibili mo ng gamot, mga kababayan. Eh di ba pag sinabi mong gamot, nandiyan na ang DOH eh. Oh, pag sinabi mo naman, mga kababayan, na transportation, ginasto sa transportation, eh di ba groceries. Di ba may DSWD? Oh, redundant na 'yun. Oh. Ano pa? Audit query, tama po. Ito pa sabi dito, 50 million na confidential funds ng OBP ginamit pala daw sa gamot, pagkain, travel incentives, asa ng pagnanakaw doon. Sabi ni Albert Nadella Kula. Again, mga kababayan unang-una, nasa Joint Circular, nakalagay on how to use the confidential funds. Hindi po kasama ang pagbili ng gamot, pagkain, at travel incentives. Okay? At pangalawa, mga kababayan, itong matindi. Confidential funds, 50 million, ginastos, pero walang resibo. Oh. Nasaan ang resibo? 'Di ba? Mali na nga yung pinaggamitan, wala pang resibo. Kaya ngayon pinipilit ni Michael Poa, mga kababayan, yung Joint Circular 1992. Aray ko. Kasi doon nakalagay, bawal ilabas yung resibo ng confidential funds. Aray ko. Nagets yun na, mga DDS. Alam ko naman meron kayo dyan, mga nanonood eh. 'Di ba? Kaya niya sinisingit yun. Akala niya makakalusot siya. Eh, sharp yung eye. Nitong si Attorney Lorna Kapunan, 4 pa nga yung mata niya eh. 'Di ba? Oh. Misuse na, wala pang resibo. Tama, Lars. Oh. Sinungaling. Isipin nyo na nga lang eh. Yung isang bagay na nga lang natandang-tanda nating lahat, ngayon lang natin nakikita itong mga to, di ba? Pero, mga ka-GPnatics, dati, yung ginamit nila sa Youth Leadership Summit, wala silang ginastos, ultimo piso. Pero ginamit nila, mga kababayan, sinecure nila yung resibo ng AFP. Umangal tuloy yung AFP. Wala naman kayong ginastos dito sa amin. Sumali lang kayo. Tapos sasabihin nyo, gumastos kayo ng 15 million. Diba? Maliwanag yan, mga ka-GPnatics ha. Kaya ngayon,